Kabanata 2011. Nang itinaas ni Celine ang kanyang ulo ng may kumpiyansa at pagmamalaki, napatawa si Diane at sinabi na masaya siyang marinig iyon. Pinalibutan din nina Gilda, Sheila, at Sofia si Celine. Nang lumapit sina Gilda at ang iba pa, magalang na bumati si Celine at sinabi, "Hello Mommy Sheila." "Hello Mommy Sofia." "Hello Mommy Gilda." Ngumiti ang mga babae at pinuri si Celine. "Ikaw ang pinakamagaling, Celine. Hindi namin akalain kaya mong magpatawag ng ganito. Namana mo ang talento ni Severin. Hindi ko kailanman naranasan ang ganito noong nagtagumpay ako patungong Supreme Saint." Tunay na masaya silang lahat para kay Celine dahil itinuring na nila itong anak mula pa noong nasa Sky Blue sect sila. 8 taong gulang pa lamang si Celine ngunit nakaabot na siya sa antas ng Supreme Saint at may pambihirang talento. Labis na ipinagmamalaki iyon ni Gilda at ng iba pa. Namula si Celine nang marinig ang mga papuri. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabi na sigurado iyon at lahat ng iyon ay dahil din kay Itay. Ang pagiging masyadong mature ni Celine ay nagdulot ng masayang ngiti kay Diane at sa iba pa. Inayos ni Severin ang sarili matapos matangay ng hangin palayo. Lumapit siya kay Celine, na hinaplos ang ulo nito, at nagtanong kung anong pambihirang talento ang kanyang nagising sa pagkakataong ito dahil labis siyang mausisa. Pagkasabi ni Severin, naging mausisa rin ang kanyang mga asawa at sabay-sabay na tumingin kay Celine. Pare-pareho silang nagtataka. Batay sa naging breakthrough ni Severin sa Sacred Lake, hindi siya nakatawag ng ganitong tribulation kahit na nagising niya ang Chaotic Constitution at umabot siya sa 3 antas ng Supreme Saint. Kaya siguradong may dahilan kung bakit si Celine ay nakatawag ng ganoon. Ngumiti si Celine at sinabi na hindi niya alam ngunit pakiramdam niya ay may kung ano na sa loob ng kanyang katawan ngayon. Naging mausisa si Severin nang marinig iyon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak, at nagpadaloy ng espiritual na enerhiya, at ginamit ang kanyang banal na pandama upang pumasok ang espiritual na lakas sa katawan ni Celine. Nang makapasok ang espiritual na enerhiya ni Severin sa energy core ni Celine, nakita niya ang 10,000 gintong lotus na namumulaklak sa kawalan sa ibabaw ng lawa ng espiritual na kapangyarihan nito. Bukod pa rito, nang ipinaikot niya ang espiritual na enerhiya sa lahat ng mga bias at buto ni Celine, napansin ni Severin na ang bawat buto sa katawan ni Celine ay kumikislap ng masalimuot na mga ron. Para itong mga kasulatan ng pilosopiya. Nabigla si Severin sa kanyang nakita. May gintong lotus sa kanyang energy core at may mga kasulatan ng pilosopiya na nakaukit sa kanyang mga buto. May celestial bones siya. Hindi na ang dating inosenteng binata si Severin nakakarating pa lamang sa Blue Realm. Halos 1 taon na siyang nasa Grundy Uno sect at may kaalaman na siya tungkol sa iba't ibang uri ng mga katangian at espesyal na konstitusyon na umiiral doon. Ang espesyal na pangangatawan na nagising kay Celine ay tinatawag na celestial bones, na maituturing na sumasalungat sa mismong pag-iral at mas malakas pa kaysa sa Chaotic Constitution. Ang sinumang may celestial bones ay tiyak ang landas patungo sa pagiging immortal. Pagkatapos ng lahat, ang talaan ng mga banal na konstitusyon ay umaabot lamang sa daan-daang libo. Ngunit ang celestial bones ay kilala bilang taglay ang tunay na mga katangian ng isang celestial. Kahit si Severin ay hindi napigil ang magulat. Ang kanyang Chaotic Constitution ay napakalakas na, at kapag nakamit niya ang ganap na tagumpay dito, maituturing na siyang isang semi-celestial. Iyon pa lamang ay sapat na kwalipikasyon upang maging isang tunay na celestial. Labis ang pagkagulat ni Severin dahil hindi niya inaasahan na magigising kay Celine ang mga katangian ng isang tunay na celestial. Kapag nakamit ang antas ng ganap na tagumpay, magiging isang tunay na celestial siya. Isang bagay iyon na dapat ipagdiwang at ipagmalaki. Pagkatapos ay malakas siyang tumawa. Hindi ko inaasahan na taglay ni Celine ang katangian ng isang tunay na celestial. Perpekto ito. Nagdiwang sina Diane at ang iba pang mga babae nang marinig iyon at ipinakita ang kanilang mapagmahal na tingin kay Celine. Hindi rin namin inaasahan na magigising kay Celine ang mga katangian ng isang tunay na celestial. Hehe, anak siya ng ating asawa. Kung may talento siya, tiyak na kasing talino ka rin. Ibinahagi nilang lahat ang kanilang kasiyahan. Si Emery, na hindi kalayuan sa kanila, ay narinig ang pag-uusap nina Severin at Diane.
Nanlaki ang kanyang mga mata at bumaba ang kanyang panga sa sobrang pagkabigla. Narinig ko ba silang nagsabing celestial bones? Iyan ang pinakamataas na marka ng kalidad para maging isang tunay na celestial. Mas malakas pa iyon kaysa sa chaotic constitution ni Severin. Bukod pa roon, nagising kay Celine ang isang konstitusyong sumasalungat sa langit sa edad na 8 taong gulang pa lamang. Sa paglipas ng panahon, maaari siyang maging isang celestial at kahit man lang ay maging isang makapangyarihang supreme paragon. Sa pag-iisip na iyon, napangiti ng mapait si Emery at nagkaroon ng mapanlait na pag-iisip sa sarili. Hindi ko akalaing magiging mas mababa pa ako sa isang 8 taong gulang na bata. Habang nag-iisip si Emery, biglang may isang dosenang sinag ng liwanag ang lumitaw sa labas ng Pearlite Island, kasunod ang isang pamilyar na boses. Anong pambihirang talento ang nagising mo ngayon, Severin? Nang marinig ang mga salitang iyon, ang pormasyon na bumabalot sa Pearlite Island ay umikot at umalon, at isang lalaking may kulay abong buhok, may balbas, at nakasuot ng asol na kasuotan ang lumitaw mula sa baluktot na espasyo. Nabigla si Emery nang makita kung sino ang dumating. Agad siyang nagpakawala sa kanyang pagkatulala at nagsabi ng pagbati. Ang taong lumampas sa depensibong pormasyon ng Pearlite Island ay walang iba kundi si Oscar. Dumating siya roon sa bilis ng liwanag matapos ang nangyari. Nang makita ni Severin na nakarating na si Oscar sa isla, pinangunahan niya ang kanyang mga asawa upang salubungin ito. Yumuko sila at bumati sa pinuno ng sekta. Marahang iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay, at isang hindi nakikitang puwersa ang tumulong sa kanilang lahat na tumayo. Pagkatapos ay ngumiti si Oscar at nagsabi na malaki raw ang kaguluhang kanilang nagawa ngayong araw. Agad na napagtanto ni Severin na inakala ng mga dumating na siya ang sanhi ng Thunderbolt Tribulation. Umiling si Severin at sinabi na hindi siya ang may gawa nito sa pagkakataong iyon kundi ang kanyang bunsong anak. Lumingon siya kay Celine at sinabi na bumati sa pinuno ng sekta. Masunurin na binati ni Celine si Oscar. Doon lamang napagtanto ni Oscar na may kakaiba. Dahil kagagaling lamang ni Celine sa breakthrough patungong Supreme Saint at wala pa siyang oras upang itago ang kanyang aura, napansin ng matalas na mga mata ni Oscar na may kakaiba sa kanyang katawan. Nagningning ang mga mata ni Oscar at tila kayang tumagos ng kanyang paningin sa kawalan. Sa isang sulyap lamang kay Celine, agad niyang nakita ang edad ng kanyang mga buto, antas ng kanyang paglinang, at marami pang ibang aspeto. Matapos makumpirma na 8 taong gulang pa lamang si Celine, isang ekspresyon ng matinding pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay napabulalas. Isang 8 taong gulang na Supreme Saint. Walang mga salitang sapat upang ilarawan ang matinding pagkabigla ng kanyang naramdaman. Bagamat marami nang nakita si Oscar sa kanyang buhay, iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang 8 taong gulang na Supreme Saint. Naiiba ang mga Supreme Saint sa mga Royal Saint dahil nabuo na nila ang kanilang kaluluwa bilang isang primal spirit at naisaaktibo na ang kanilang mga meridian. Upang marating ang ganoong antas, kinakailangan munang maunawaan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tagapagsanay sa South Sky ay kailangang pumunta sa Sacred Lake kung nais nilang magtagumpay patungong Supreme Saint. Gayunpaman, hindi pa kailanman nakatagpo si Oscar ng isang 8 taong gulang na Supreme Saint, kaya't ang ideyang nagawa iyon ni Celine ay nagdulot ng bahagyang pag-ugong sa kanyang isipan. Nang makita ni Emery kung gaano nagulat si Oscar, nawala ang pait sa kanyang puso at halos hindi niya mapigilan ang kanyang tawa. Kung wala roon si Oscar, wala sana siyang pag-aalinlangan na tumawa ng malakas. Nang makita ni Severin ang reaksyon ni Oscar, napailing na lamang siya. Oo, 8 taong gulang lang siya, at siya ang naging sanhi ng Thunderbolt Tribulation. Bilang isang core disciple ng Gronde Uno Sect, maituturing na konektado na si Severin sa sekta. Ang Celestial Bones ni Celine ay hindi rin magtatagal na maitago kahit pa sinadya niyang itago ang mga ito. Bukod pa roon, nakapasok na si Oscar sa Pearlite Island. Bilang isang Level 8 Royal Paragon, tiyak na nakita na niya ang konstitusyon ni Celine. Dahil wala ring saysay ang magtago pa, mas mabuting maging tapat na lamang siya upang mas tutukan ni Oscar si Celine at mailigtas siya sa pangungulit ng ibang tao. Napakahusay ng talento ni Celine at tiyak na aakit ng pansin ng lahat kapag kumalat ang balita.
Kapag naroon si Oscar, mapipigilan ng iba na subukan ang kanilang kapalaran, at pinagkakatiwalaan din ni Severin si Oscar bilang pinuno ng Grundy Uno sect. Lalong nadagdagan ang pagkabigla ni Oscar. Nang makabawi siya, isang hakbang lamang ang kanyang ginawa at bigla na siyang nasa harap ni Celine na parabang nag-teleport. "Tignan ko ang pambihirang talento na nagising sa iyo," sabi ni Oscar na may mainit na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay, at hinawakan ang braso ni Celine, at ipinadaloy ang kanyang espiritual na enerhiya rito. Hindi nagtagal, tulad ng nakita ni Severin kanina, nakita rin niya ang mga gintong lotus sa loob ng energy core ni Celine. Pagkatapos ay napansin niya na ang mga buto nito ay naglalaman ng mga kasulatan ng pilosopiya. Hindi na napigilan ni Oscar ang kanyang sarili matapos makita iyon. Malakas siyang napabulalas at sinabi na iyon ay ang Celestial Bone Foundation. Pagkatapos ay tumangala siya kay Severin at sinabi na hindi niya inaasahan na ang anak nito ay magtataglay ng katangian ng isang tunay na celestial. Ang pagkakaroon nilang mag-ama sa kanilang sekta ay magdadala ng kasaganaan sa loob ng libu-libong taon. Magugulat ang sinuman sa pagkakaroon ng isang 8 taong gulang na Supreme Saint, ngunit wala iyon kung ikukumpara sa Celestial Bone Foundation na nagising kay Celine. Ang ganitong kalidad ay maglalagay sa kanya sa antas ng banal sa loob ng Grundy Uno Sacred Land. Ang mga nabubuhay na ninuno ng 4 na dakilang sacred lands ay malamang na mag-aagawan pa kay Celine sa Midland kung malalaman nila ang tunay niyang lakas. Napuno ng pananabik si Oscar dahil sa revelasyong iyon. Ngumiti si Severin at sinabi na tila sobra naman iyon. Sinadya niyang ipaalam kay Oscar ang tungkol sa mga katangian ni Celine upang makuha ang kanyang atensyon. Bagamat may espesyal na katayuan si Severin bilang ika-6 na core disciple at hindi siya natatakot sa mga banta, may posibilidad pa rin na may makaalam ng pambihirang talento ni Celine at gumawa ng mga sukdulang hakbang upang makuha ang nais nila. Iyon ang nais iwasan ni Severin. Nang malaman ni Oscar na taglay ni Celine ang maalamat na Celestial Bone Foundation, napuno siya ng kasabikan at agad na naisip na kunin si Celine bilang kanyang disipulo. Bilang pinuno ng Grundy Uno sect, alam niya ang mga hilig ng mga tagapagsanay at lubos niyang nauunawaan kung gaano kahalaga ang konstitusyon ni Celine. Marami ang nag-iimbot sa Celestial Bone Foundation, at maaari nitong ilagay si Celine sa panganib. May mga taong maaaring magnanais na bunutin ang mga buto ng isang taong may Celestial Bone Foundation, alisin ang maro, at ilipat ito sa sarili nilang mga buto. Bagamat lubos na mababawasan ang epekto, may maliit pa ring posibilidad na maging isang celestial. Sapat na iyon upang matukso ang marami na gumawa ng ganoong kakilakilabot na panganib. Nakikita na ni Oscar kung gaano kalaking inggit ang kanyang matatanggap kahit sa loob ng sekta. Kung tatanggapin niya si Celine bilang alagad at siya ay maging isang celestial balang araw, maipagmamalaki niya ang kanyang sarili bilang guro nito. Matapos mag-isip sandali, itinaas ni Oscar ang kanyang ulo at tumingin kay Severin. Sinabi niya na ang anak nito ay pinagkalooban ng pambihirang talento at nag-aalala siyang baka makaakit ito ng sobrang atensyon kapag kumalat ang balita. Natuwa si Severin nang marinig yun dahil may hinala na siya sa nais sabihin ni Oscar. Magalang siyang kumilos at nagtanong kung ano ang nasa isip nito. Sinabi ni Oscar na nais niyang kunin ang anak ni Severin bilang kanyang alagad at ipamana rito ang kanyang kaalaman. Tinanong niya kung sang-ayon ba si Severin at sinabi niyang maituturing iyon bilang paraan ng pagprotekte kay Celine. Lubos ang kasiyahan ni Severin nang marinig iyon dahil iyon mismo ang nais niyang mangyari. Sa atensyon ni Oscar, kahit ang mga miyembro ng sekta ay magdadalawang isip kung sakaling mabunyag ang konstitusyon ni Celine sa hinaharap. Nagkunwari munang nag-isip si Severin bago tumanggo at sinabi na pumapayag siya, ngunit idinagdag niya na bata pa si Celine at umaasa siyang mananatili ito sa Pearlite Island. Sumimangot si Oscar nang marinig iyon. Naiinis siyang huminga at tinitigan si Severin na tila naguguluhan. Tinanong niya kung ipinahihiwatig ba ni Severin na magkakaroon siya ng hindi tamang pag-iisip sa kanyang magiging alagad at sinabi niyang katawa-tawa iyon. Napatawa si Severin. Mas mapapanatag lamang siya kung nasa tabi niya si Celine. Mabuti na lamang at hindi na pinalaki pa ni Oscar ang usapin at tumanggo na lamang bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay hinawakan ni Severin ang kamay ni Celine at sinabi na bumati ito sa kanyang guro.
Si Celine ay isang mabait at may isip na bata. Nahasa niya ang kakayahang unawain ang emosyon at layunin ng mga tao sa kanilang paglalakbay patungong Sky Blue Sect at kalaunan sa Grande Uno Sect. Alam din niya na si Oscar ang pinuno ng Grande Uno Sect at isang napakalakas na tao. Ang pagkakaroon ng ganitong guro ay magbibigay sa kanya ng impluwensya sa loob ng sekta. Nang sabihin iyon ni Severin, agad na lumuhad si Celine sa harap ni Oscar at yumuko bilang paggalang. Matapos ang 3 pagyuko, inabot ni Severin sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Kinuha ni Celine ang tasa at magiliw na sinabi na uminom nawa ang kanyang guro. Natuwa si Oscar sa kanyang maayos na asal at tinanggap ang tasa ng tsaa ng may ngiti. Sa kilos na iyon, maituturing ng tapos ang seremonya ng pagiging alagad. Uminom si Oscar ng 2 lagok ng tsaa at itinaas ang kanyang kamay upang maglabas ng isang maliit na berdeng espada. Maliwanag ang kislap nito at naglalabas ng aura ng isang karaniwang espiritual na kayamanan. Sinabi niya na bilang kanyang disipulo, ibinibigay niya kay Celine ang Sky Bright Sword. Kabanata 2015. Napakaganda ng mood ni Oscar matapos tanggapin si Celine bilang kanyang alagad. Ibinigay pa niya rito ang Sky Bright Sword na madalas niyang gamitin noon sa laban. Bagamat ang kalidad ng Sky Bright Sword ay isa lamang karaniwang espiritual na kayamanan, taglay pa rin ito ang napakalakas na puwersa sa labanan at halos kapantay ng mga mataas na antas na espiritual na kayamanan. Isa itong napakahalagang sandata para sa isang bagong breakthrough na Supreme Saint tulad ni Celine. Nang makita ni Severin ang Sky Bright Sword, agad niyang sinenyasan si Celine at sinabi na ang espadang iyon ay isang napakahalagang bagay. Ngumiti si Celine at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang Sky Bright Sword. Bigla itong nagsimulang manginig, na para bang may sarili itong kamalayan, at malinaw na tumutugon ng mabuti kay Celine. Matapos itong umalangaw-ngaw sandali sa kanyang kamay, naging isang sinag ng espiritual na liwanag ang espada at pumasok sa kanyang energy core. Inilapag ni Oscar ang kanyang tasa ng tsaa at ngumiti habang sinasabi na itinadhana si Celine para sa espadang iyon. Pagkatapos ay iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay at nagpakita ng isang espiritual na liwanag sa kanyang palad. Isang berdeng watawat na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kanyang kamay. Kumikinang ito ng mga kasulatan ng pilosopiya at naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan ng langit at lupa. Kahit sinong makakita nito ay agad na malalaman na isa itong pambihirang bagay. Itinaas ni Oscar ang maliit na watawat at marahang hinaplos ang kanyang kulay abong balbas. Sinabi niya na ito ang Hardwood Supreme Green Flag. Isa itong dekalidad na espiritual na kayamanan na kayang kontrolin ang Hardwood Essence upang palakasin ang depensa. Ang sinumang gagamit ng watawat na ito ay magiging halos hindi masusugatan. Sa unang pagwagayway, maaaring tipunin ng hardwood energy sa loob ng 100 milyang saklaw. Sa ikalawang pagwagayway, maaaring utusan ang lahat ng halamang buhay sa paligid upang patayin ang mga kaaway. Isa itong napakahalagang espiritual na kayamanan, lalo na dahil sa kakayahan nitong magbigay ng depensa. Sa sandaling iyon, natulala sina Severin at ang kanyang mga asawa. Ang isang dekalidad na pananggalang na kayamanan ay isang bagay na kahit ilang paragons ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong taglayin. Bagamat ang mga piling disipulo sa sekta ay gumagamit ng mababang uri ng espiritual na kayamanan, ang mga elder na paragons ay kadalasang gumagamit lamang ng katamtamang kalidad na sandata. Ilan lamang sa pinakamalalakas ang may dekalidad na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, mas mahal ang mga pananggalang na kayamanan kaysa sa mga sandatang pang-atake. Iyon ang dahilan kung bakit maraming elder ang walang ganitong uri ng espiritual na kayamanan dahil sa kakulangan sa yaman. Nagulat ang lahat ng ilabas ni Oscar ang espiritual na kayamanang iyon, at si Emery ang pinakanaramdaman ang matinding inggit. Sinabihan ni Severin si Celine na magpasalamat. Nang matauhan siya, naniwala si Severin na sa pagkakaroon ni Celine ng Hardwood Supreme Green Flag, kahit ang isang Supreme Saint ay mahihirapan ng talunin siya. Bukod pa roon, maaari pa niya itong sandigan sa hinaharap upang maging isang paragon. Bagamat bata pa si Celine at wala pang gaanong alam tungkol sa mga espiritual na kayamanan, sinunod niya ang sinabi ng kanyang ama at nagpasalamat kay Oscar. Nang hawakan niya ang Hardwood Supreme Green Flag,
Isang napakalakas na likas na hardwood essence ang damaloy mula sa lahat ng direksyon at bumalot sa kanyang katawan, na lalong nagpabilis sa pagsasanay ng kanyang paglinang. Taglay ni Celine ang Celestial Bone Foundation. Ang likas na hardwood essence ay kabilang sa 5 elemento at naglalaman ng patuloy na rumaragasang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga tagapagsanay sa antas ng Supreme Saint. Dahil dito, naramdaman pa rin ni Celine ang pambihirang katangian ng watawat kahit hindi niya alam kung gaano ito ka-espesyal. Labis ang tuwa ni Celine at tumangala siya kay Oscar bago marahang nagtanong, napakalakas po ng maliit na watawat na ito. Mayroon pa po ba kayong iba? Natawa si Oscar at umiling. Sinabi niyang kamukha niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumawa siya at ipinaliwanag na isa iyon sa likas na 5 elementong watawat at nakuha niya iyon dahil lamang sa swerte mula sa isang lihim na realm. Kapag nakakuha ka ng ganitong watawat, halos wala nang makakatalo sa iyo. Nagkibit balikat sina Severin at ang iba pa at ngumiti habang tumatango. Ang Hardwood Supreme Green Flag ay isa lamang sa 5 elementong watawat at itinuturing itong isang dekalidad na espiritual na kayamanan. Kung makukumpleto ang 5 ito, mas lalo pang lalaki ang kapangyarihan nito. Sa katunayan, kahit ang mga pinuno ng 4 na dakilang sekta ng South Sky ay walang ganitong mga kayamanan. Maliwanag na ang watawat na iyon ay kabilang sa pinakamalalakas na kayamanang umiiral. Nang malaman ni Celine na iisa lamang ang watawat, tumayo si Oscar at sinabi na ngayong natanggap na ng kanyang alagad ang kayamanan, papayagan muna niyang manatili si Celine sa Pearlite Island. Tiwala siyang kaya ni Severin na ipasa ang mga aral ng Grundy Uno Sacred Notes at makapagbigay rin ng sapat na supply ng mga tableta para sa kanya. Ayon sa mga patakaran ng sekta, ang pagtanggap ng pinuno ng sekta sa isang alagad ay itinuturing lamang na balido kung may mga elder at pickmaster na saksi. Gayunpaman, pinili ni Oscar na gawing simple ang proseso upang hindi mabunyag ang Celestial Bone Foundation ni Celine. Bago siya umalis, iniabot ni Oscar ang isang token kay Celine at sinabi na kung may mga katanungan siya, maaari niyang dalhin ang token na iyon at hanapin siya sa unang bundok. Pagkatapos ay umangat si Oscar sa himpapawid at tuluyang naglaho sa paningin. Doon lamang napagtanto ni Diane ang kahalagahan ng lahat at emosyonal niyang sinabi na hindi ba siya nananaginip at hindi pa rin siya makapaniwala na tinanggap si Celine bilang alagad ng pinuno ng sekta. Lahat ng nangyari noong araw na iyon ay tila isang panaginip para kay Diane. Nagsimula ito sa breakthrough ni Celine, sinundan ng Thunderbolt Tribulation na yumanig sa buong Grundy Uno sect at umakit sa atensyon ni Oscar. Sa huli, nalaman pa na nagising kay Celine ang Celestial Bone Foundation na naging dahilan upang tanggapin siya ni Oscar bilang alagad. Sino man ang nasa kalagayan ni Celine ay tiyak na matutuwa, at bilang ina, pakiramdam ni Diane ay nananaginip lamang siya. Tumingin si Severin kay Diane at sinabi na totoo yun at hindi siya nananaginip. Pagkatapos ay humarap siya kay Celine at pinayuhan siya na magsanay ng mabuti at ipagmalaki ang kanyang guro. Tumango si Celine at nangakong gagawin niya iyon. Ngumiti si Severin at sinabi na dahil kagagaling lamang niya sa breakthrough patungong Supreme Saint, mainam na patatagin muna niya ang kanyang paglinang. Lubos ang kasiyahan ni Severin na nakaabot si Celine sa Supreme Saint, at nagising ang Celestial Bone Foundation, at tinanggap bilang alagad ni Oscar. Matapos payuhan ang kanyang anak, tumingin si Severin kay Emery na nasa malapit. Alam na alam ni Emery kung bakit siya tinitingnan ni Severin at bahagya siyang nanginig habang sinasabi na ipinapangako niyang hindi niya sasabihin kan inuman ang mga nangyari noong araw na iyon. Dahil kusa nang nangako si Emery, sinabi ni Severin na nagtitiwala siya sa kanya at maaari na siyang magpatuloy sa kanyang mga tungkulin. Nakabuntong hininga si Emery nang mapagtanto niyang wala namang balak si Severin na patayin siya o patahimikin siya. Sa labas ng Pearlite Island, ang mga pickmaster at mga elder ng sekta mula sa iba't ibang bundok ay nakalutang sa ere. Ang Thunderbolt Tribulation sa panahon ng breakthrough ni Celine ay sobrang nakakagulat kaya nahatak nito ang atensyon ng buong Grundy Uno sect. Ayaw magsapalaran ng mga pickmaster at elder, kaya nagpasya silang personal na pumunta sa Pearlite Island upang alamin kung ano ang nangyayari roon. Sina Daniela ng ika-6 na bundok, Rowan ng ika-8 bundok, at Miles ng ika-7 bundok ay nagkaroon ng parehong ideya na magpadala ng mensahe sa Pearlite Island.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Oscar ang sitwasyon mula sa loob ng isla habang paalis na siya at marahang nagmura. Sinabi niyang ang mga taong iyon ay parang mga tusong sorrow dahil kahit kaunting galaw lamang sa Pearlite Island ay agad silang nagsisidagsaan. Lumabas si Oscar sa kawalan at tila nag-teleport diretso sa dulo ng depensibong pormasyon na bumabalot sa Pearlite Island. Lumitaw siya mismo sa harap ng mga Peakmaster at agad silang natigilan. Nang makilala nila si Oscar, agad silang yumuko bilang pagbati sa pinuno ng sekta. Tumango si Oscar at itinaas ang kanyang kamay. Isang hindi nakikitang puwersa ang nagpatayo sa kanilang lahat at marahan niyang sinabi na maaari na silang bumalik. Hindi napigilan ni Miles ang sarili at lumapit upang magtanong kung maaari raw bang malaman kung ano ang dahilan ng Thunderbolt Tribulation. Maikling sumagot si Oscar sa kalmado at maayos na tinig na hindi niya iyon maaaring sabihin. Nang makita ni Miles na wala siyang makukuhang impormasyon, naunawaan ng iba pang Peakmaster na ayaw ni Oscar na magbahagi ng anuman. Dahil sila ay itinuturing na mga hindi inimbitahang bisita, kinailangan nilang igalang ang pasya ni Oscar na pauwiin sila. Agad na nagbigay galang si Rowan at nagsabing sila ay magpapaalam na. Tumango si Oscar at nagsabing mabuti. Pagkatapos ay tiningnan niya silang lahat at sinabi na tinanggap na niya ang anak ni Severin na si Celine bilang kanyang alagad. Idinagdag niya na ang elder na namamahala sa mga yaman ng Pearlite Island ay kailangang magpadala ng mga tableta sa isla bawat buwan ng walang palya. Pagkasabi niyon, umalis na si Oscar nang hindi na inintindi ang kanilang magiging reaksyon. Gayunpaman, labis na nabigla ang mga Peakmaster at elder sa kanyang sinabi. Sa kanilang kaalaman, hindi pa kailanman tumanggap ng alagad si Oscar mula nang maging pinuno siya ng Grundy Uno sect. Ni hindi nga siya nagpakita ng interes sa 5 core disciple kahit pa sila ay hinirang ng mga elder at Peakmaster. Dahil dito, labis ang kanilang pagkabigla. May nagsabing ang pinuno raw ng sekta ay tumanggap ng alagad. May iba namang nagtaka kung ano ang mayroon kay Celine at bakit nakuha nito ang atensyon ng pinuno ng sekta. May ilan ding nag-isip kung may pambihira nga bang katangian si Celine. Maraming elder ang nagulat at nakaramdam ng inggit. Sa kanilang pananaw, ang pagiging alagad ni Celine ng pinuno ng sekta ay magbibigay sa kanya ng napakalaking impluwensya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, katawa-tawa para sa sinuman ang bastyusan ang isang taong alagad mismo ng pinuno ng sekta. Marahang nagbulong si Miles sa kanyang sarili. Una ay ang Thunderbolt Tribulation, pagkatapos ay tinanggap siya bilang alagad. Ibig bang sabihin nito? Biglang lumiit ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang mapagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari. Pareho rin ng gulat na ekspresyon sina Daniela at Rowan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga Peakmaster sa labas ng Pearlite Island ay umalis na parang mga sinag ng liwanag pabalik sa kani-kanilang pinanggalingan. Bagamat iniwan ng Thunderbolt Tribulation ang lahat na puno ng kuryosidad, nagkaroon na ng ideya ang mga elder at Peakmaster kung ano ang nangyari matapos sabihin ni Oscar na nais niyang kunin si Celine bilang kanyang alagad. Sa timog silangang bahagi ng Grundy Uno sect ay may isang hanay ng mga bundok na kilala bilang Arctic Heights. Ayon sa alamat, isang makapangyarihang Supreme Paragon na nagngangalang Arctic ang nakipaglaban doon sa isang monster overlord 10,000 taon na ang nakalilipas. Dahil sa mga pangyayaring iyon, isinilang ang South Sky bilang isang mundong nakatuon sa paglinang ng kapangyarihan. Sa panahon ng epikong labanan, hindi mabilang na mga espiritual na bloodline ang nabura, at ang espiritual na enerhiya sa paligid ay tuluyang naubos hanggang sa libu-libong milya ang layo. Sa huli, napatay ang halimaw. Matapos mamatay ang monster overlord, umagos ang dugo nito sa malalawak na bundok at nagbigay buhay sa lahat ng nilalang sa rehiyon. Sa mga nagdaang taon, maraming halamang alchemical at mahahalagang kayamanan ang natagpuan sa lugar na iyon, dahilan upang maging tanyag itong destinasyon ng mga malalayang tagapagsanay na naghahanap ng yaman malapit sa Arctic Heights. Hindi nagtagal, napuno ang Arctic Heights ng iba't ibang halimaw at mababangis na nilalang dahil sa pagkamatay ng monster overlord. Marami sa mga halimaw na iyon ay sapat ang lakas upang tapatan ang mga Paragon at maging ang mga Royal Paragon. Dahil dito, naging isang ipinagbabawal na lugar ang Arctic Heights, lalo na sa loob ng ilang libong milyang saklaw.
Ngunit isang araw, ilang makukulay na sinag ng liwanag ang biglang sumabog mula sa lupa. Isang puting sinag ang umakyat sa langit mula sa pinakasentro ng Arctic Heights, at tila may isang tirahan na biglang lumitaw. Nang masaksihan iyon, ang mga tagapagsanay na naghahanap ng kayamanan sa paligid ng Arctic Heights ay napuno ng pagkagulat at pananabik. Ano ang nangyayari? May nakatuklas ba ng isang guho? Hindi nagtagal, kumalat sa buong South Sky ang balita tungkol sa tirahang natagpuan sa Arctic Heights. Ang bagong natuklasang tirahan ay pinaniniwalaang naglalaman ng hindi pa nagagalaw na mga kayamanan at maaaring may dalang mga kasanayan at pamana ng dating nanirahan doon. Hindi rin nagtagal at kumilos ang mga pamilyang naninirahan malapit sa Arctic Heights na parang mga pirana na nakaamoy ng dugo. Mabilis na nakarating ang balita sa Gronde 1 sect, at maraming tao ang ipinadala upang magsiyasat. Hindi kalaunan, nakumpirma na ang tirahan ay naglalaman ng mga relikyang iniwan ng isang yumao na Royal Paragon. Kinabukasan, sa Pearl Light Island, marahang huminga si Severin at nagpalabas ng isang puting enerhiya na parang palaso na dumaan sa hangin at lumikha ng isang matinis na tunog. Pagkaraan ng ilang talampakan, naglaho ang palaso sa hangin. Ang kanyang hininga ay kasing tigas ng isang palaso, ngunit ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan ay mas makinis pa sa seda. Ganito ang karaniwang kalagayan ng isang bihasang tagapagsanay. Matapos ang kanyang pagninilay, naramdaman ni Severin ang walang hanggang espiritual na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Marahan niyang kinuyam ang kanyang mga kamao at naramdaman ang lumaragasang lakas mula sa kanyang mga biyes. Nang maramdaman niya iyon, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata at sinabi na siya ay nasa ganap na yugto ng antas ng Supreme Saint. Katatapos lamang ni Celine na mag-breakthrough noong nakaraang araw, at si Severin kasama sina Dayan at ang iba pa ay naghanda ng cake para sa kanya noong gabing iyon. Matapos ang maikling pagdiriwang, bumalik si Severin sa silid ng pagsasanay. Bagamat hindi siya agad nakaabot sa ikawalong antas ng Supreme Saint matapos ang isang gabing paglinang, umabot siya sa ganap na yugto ng ikapitong antas ng Supreme Saint. Gayunpaman, dahil isang araw pa lamang ang lumipas mula sa kanyang huling breakthrough, inasahan ni Severin na kakailanganin pa ng kaunting panahon bago niya tuluyang marating ang ikawalong antas. Nang tumayo si Severin, biglang umangay ang token na nakasabit sa kanyang baywang. Isa itong mensahe mula sa sekta. Sinuri ng kamalayan ni Severin ang token at nakuha niya ang nilalaman ng mensahe. Mga relikya sa isang tirahang iniwan ng isang Royal Paragon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nabigla si Severin nang marinig iyon. May mahigit 3 buwan na lamang bago ang paligsahan ng sekta, kaya ang biglaang paglitaw ng isang tirahang iniwan ng Royal Paragon ay talagang hindi inaasahan. Bago pa niya lubusang mapagnilayan ang kahalagahan nito, mas marami pang detalye ang damaloy sa kanyang isipan mula sa token. Inaatasan kaming magtipon sa First Mountain. Napaisip si Severin. Mukhang naghahanda ang sekta na magpadala ng mga disipulo upang tuklasin ang tirahang naglalaman ng mga naiwan ng isang Royal Paragon. Agad na tumayo si Severin at lumabas ng silid. Matapos ipaalam kina Dayan at sa mga babae sa loob ng patio, umangat siya sa himpapawid at lumipad palabas ng Pearl Light Island. Hindi nagtagal, nakarating siya sa First Mountain. Paglapag niya sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan ng sekta, napansin niya ang maraming bahagharing pababa mula sa langit sa paligid. Mukhang hindi lang siya ang nakatanggap ng balita tungkol sa pagtitipon. Binati siya ng mga disipulo nang siya ay dumating. Magandang araw, Mr. Severin. Isang karangalan na makita kayo rito. Ngumiti si Severin at tumanggo sa kanila bago maglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng sekta. Pagpasok niya, nakita niyang puno na ito ng mga elder at pickmaster na naunang dumating. Ang mga pickmaster ng bawat bundok ay nasa unahang hanay, habang ang mga elder ng sekta ay nasa ikalawa. Napansin din ni Severin ang 2 core disciples sa loob ng bulwagan, sina Raymond at Celeste. Ang kanyang presensya ay agad na nakakuha ng pansin at pag-uusisa ng maraming elder. Nang makita siya ni Miles ng 7th Mountain, ngumiti ito at kumaway habang tinatawag siya. Dito ka, binata.
Ngumiti si Severin at naglakad papalapit. Sa isang hakbang lamang, tila nakatawid siya ng ilang dosenang talampakan hanggang sa makarating sa tabi ni Miles. Habang patuloy na napupuno ang bulwagan ng mga elder at piling disipulo, tumingin si Severin kay Miles at nagtanong. Sino ba ang dating nanirahan sa tirahang iyon? Noon pa man, bakit parang napaka-seryoso ng sekta tungkol dito? Tutal, ang Grundy Uno sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa South Sky at may malapit na ugnayan sa Grundy Uno Sacred Land ng Midland. Inisip ni Severin na ang tirahan ng yumao na Royal Paragon ay maaaring may higit pang kahalagahan kaysa sa inaakala. Mahinang bamulong si Miles. Ayon sa mga chismis, siya raw ay si Wildfire, isang Royal Paragon na namatay libu-libong taon na ang nakalilipas. Wildfire. Nanlaki ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Kilala si Wildfire bilang pinakadakilang malayang tagapagsanay sa buong South Sky matapos niyang maging isang Supreme Paragon. Sa kanyang mga unang taon, naglakbay si Wildfire mula South Sky patungong Midland, Westland, at Eastland. Ang kanyang kahusayan sa mga teknik na nakabatay sa apoy ay tunay na walang kapantay. Nang bumalik siya sa South Sky sa kanyang mga huling taon, nagtayo siya ng isang napakalakas na lungsod sa loob ng malalawak na kabundukan. Noong panahong iyon, ang mundo ng paglinang sa South Sky ay halos hindi pa natutuklasan ng mga tagapagsanay, at isa lamang sa 4 na kasalukuyang pangunahing sekta ang umiiral noon, ang Pure Void Sect. Kabanata 2020. Gayunman, isa ng napakalakas at kilalang personalidad si Wildfire noon, at kahit ang pinuno ng Pure Void Sect sa panahong iyon ay hindi naglakas loob na galitin siya. Pagkatapos ng lahat, ang isang Royal Paragon tulad ni Wildfire ay halos nagkaisa na sa mismong daan ng mga tagapagsanay, at sapat ang kanyang lakas upang magbukas ng siwang sa espasyo sa isang kumpas lamang ng kamay. Bagamat ang pinuno ng Pure Void Sect ay isa ring makapangyarihang Royal Paragon, malayo pa rin ang kanyang lakas kumpara kay Wildfire, ang numero 1 malayang tagapagsanay sa buong South Sky. Hawak ni Wildfire ang isang elite quality na kayamanang hugis bundok na sinasabing kayang pag-isahin ang enerhiya ng langit at lupa, at ayon sa alamat, hindi mabilang ang mga tagapagsanay na nasawi dahil dito. Kahit gaano pa kalakas ang isang Royal Paragon, limitado pa rin ang kanyang pag-unlad kung hindi siya makakagawa ng pambihirang tagumpay patungo sa Supreme Paragon. Sa huli, kahit ang isang tanyag at makapangyarihang Royal Paragon tulad ni Wildfire ay namatay rin sa Arctic Heights 10,000 taon na ang nakalilipas dahil sa hangganan ng kanyang buhay. Wala siyang iniwang tagapagmana. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagkanya-kanya ng landas ang kanyang mga disipulo, at dahil dito, ang kanyang mga elite quality na kayamanan tulad ng Sky Soil Zenith, pati na rin ang mga maaaring ipamana gaya ng kanyang misteryosong Fire Art, ay tuluyang nawala sa kasaysayan. Kalaunan, kumalat ang mga haka-haka na may lihim na tirahan si Wildfire na puno ng kayamanan, kaya nagkaroon ng matinding paghahanap ng mga yaman matapos ang kanyang kamatayan. Nagpadala ang 4 na pangunahing sekta ng kanilang mga disipulo upang halugugin ang Arctic Heights, ngunit makalipas ang ilang daang taon ng paghahanap, wala ring natagpuan at unti-unting nakalimutan ng mga tao ang lahat ng iyon. Kaya naman lubos na ikinagulat ng lahat nang biglang lumitaw ang kanyang tirahan makalipas ang 10,000 taon. Habang inaalala ni Severin ang buhay ni Wildfire, pumasok si Oscar sa bulwagan. Sinulyapan niya ang lahat ng Elder, Core Disciple, at Elite Disciple na kanyang ipinatawag. Alam kong alam na ninyo na lumitaw na ang mga relikya ni Wildfire. Ang Pure Void Sect, Marver Sect, at Dayform Sect ay naghahanda ng magpadala ng kanilang mga disipulo upang maghanap ng kayamanan. Malalim ang tinig na sabi ni Oscar mula sa kanyang upuan. Matapos ang pagsisiyasat ng isa sa ating mga elder, nalaman naming may pormasyon sa loob ng tirahan na nagpapahintulot lamang sa mga Supreme Saint na makapasok at makalabas ng malaya. Tinipon ko kayo rito upang pag-usapan ang susunod nating hakbang. May nais bang magboluntaryo? Maraming dahilan kung bakit hindi tahasang pinili ni Oscar ang mga disipulo. Ang mga tirahang kakalabas pa lamang ay karaniwang puno ng mga pormasyon at nakamamatay na bitag. Bukod pa rito, 3 pang sekta ang magpapadala ng kanilang mga tao, kaya hindi maiiwasan ang sagupaan. Bagamat may malaking posibilidad na makakuha ng mahahalagang oportunidad sa loob,
mas mahalaga pa rin na hindi isugal ang kaligtasan ng mga miyembro ng sekta. Dahil dito, nagpasya si Oscar na kunin ang opinyon ng mga elder at disipulo. Nag-usap-usap ang mga disipulo, iniisip kung anong mga kayamanan ang maaari nilang makuha at kung makakatulong ba iyon sa kanilang pag-unlad. Maging ang mga Pitmaster ay nagpalitan din ng kuro-kuro. Bilang mga Paragon, nasasabik sila sa posibilidad na mamana ang pamana ni Wildfire, dahil maaaring masilip nila ang antas ng isang Royal Paragon. Naging interesado rin si Severin. Ayon sa chismis, ang sandata ni Wildfire ay isang bundok na pinagsama ang enerhiya ng langit at lupa. Kung makukuha ko iyon, may pag-asa pa akong lubos na mapag-aralan ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Pinag-isipan ni Severin kung lalaban ba siya para rito. Isa siyang core disciple, at inaasahan niyang makakagawa ng pambihirang tagumpay patungo sa Paragon sa loob ng 1 o 2 taon kung magpapatuloy ang kanyang bilis. Bukod pa roon, halos sapat na sa sarili niya ang kanyang pangangailangan dahil isa siyang 6th grade high-rank alchemist. Dahil dito, hindi niya kailangang sumugal pa. Para sa marami, ang matatag na pag-unlad niya sa parehong cultivation at alchemy ay isa ng ligtas na landas. Matapos mag-isip sandali, nagpasya si Severin. Katangahan kung palalampasan ko ang isang pagkakataong kusang lumalapit sa akin. Kahit level 7 Supreme Saint pa lang ako, sa buong lakas ko, kaya kong makipagsabayan sa isang level 9 Supreme Saint. Ang pangunahing alalahanin ni Severin ay ang paghahanap ng Sky Soil Energy, kaya ang biglaang paglitaw ng tirahan ay parang sagot sa kanyang mga dasal. Ang sandata ni Wildfire, ang bundok na pinagsama ang enerhiya ng langit at lupa, ay tiyak na naglalaman ng napakaraming ganitong enerhiya. Perpekto yun upang tuluyan niyang mapag-aralan ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Kung sakaling dumating ang swerte sa kanya, maaari rin siyang makakuha ng higit pang mga kayamanan ni Wildfire.